Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len, at long time no see dahil wala po tayong ring light no nakaraan kaya hindi rin ako nakakapag-vlog, pero sakto din dahil naging busy ako sa 1 week na parent summit again namin no, pero yun is more on trauma. Ang diniscuss namin doon sa psychology is more on trauma ng mga kabataan, kaya sa mga susunod po, trauma din po yung ating mapag-sharean. Pero for now, ang isi-share ko po sa inyo is tungkol po sa hyperpigmentation o yung discoloration sa balat ng tao na nakikita sa iba't ibang parte ng ating mga katawan. So kung kayo yung tipo ng tao na nagtataka kayo bakit parang iba yung kulay ng leeg ko sa aking mukha o ng mukha ko sa aking leeg, bakit iba yung kulay ng aking kamay sa aking legs, o no, maraming mga part ng katawan na pwede pong maapektuhan ng hyperpigmentation. Ang hyperpigmentation po ay isang problema sa balat na madalas po hindi naman ganun kalala. Pero may mga nakikita din naman ako na malala. So, pag malala na, kapag yung mga inquirer po, nag-send sila sa akin ng picture at na-evaluate ko, automatic yun ay inire-recommend ko sila sa mga dermatologist. At palagi ko silang sinasabihan, even yung mga patient ko na po, na at least once or twice a year magpakonsulta sila sa mga dermatologist kahit po wala silang nararamdaman or nakikitang kakaiba sa kanilang balat, para at least naaagapan kung ano man yung mga possible na maging problema sa kanilang balat. At palagi ko din po sinasabi sa aking mga vlogs na ang balat po ang pinakamalaking organ ng ating katawan, which is the integumentary system. So, kapag dating po sa balat, no, kailangan po maging maingat tayo dahil yan po yung unang shield ng ating katawan sa mga free radicals, sa mga bacteria, sa mga fungal, no, sa mga viral infection. Kapag po sinira natin o hindi natin inalagaan ng maayos yung ating balat, malaki po ang magiging problema. Kaya yung iba, no, kapag meron silang hyperpigmentation, especially kung nasa mukha, no, ang nagiging problema nila, paano nila ipapagamot, paano nila babayaran, kasi po talaga pong medyo may kamahalan, dahil hindi lang naman po isang session yan kapag nagpa-treatment kayo ng hyperpigmentation. Sometimes multiple session at matagal, dahil hindi po natin pwedeng pilitin yung balat na makarecover. Ang recovery po ng balat is 14 days. Limbawa po na scratch nyo, no, nasugatan, nagkaroon ng cut, nagkaroon ng wound, 14 days po yung pinakamabilis. Pinakamabilis yun, actually minimum yun. Hindi po pwedeng sabihin mo na kailangan 14 days wala ka ng peklat. Hindi, kasi iba't iba tayo ng genes, iba't iba tayo ng paghihil ng balat, iba't iba yung proseso ng ating katawan, no. May mga tao na mabilis lang, at the same time hindi sila keloid former, pero meron din naman po na konting sugat lang, keloid na. So, punta po tayo doon sa physiology ng ating balat. Yung balat po natin, ginawa yan ng Panginoon ng very systematic. Merong sariling sistema yung balat ng tao. Isa po sa kamanghamanghang ginawa ng Panginoon doon sa atin, no, sistema ng balat ng tao nung binigyan niya tayo ng balat is, whether we like it or not, maniwala tayo o hindi, makita natin o maramdaman natin o hindi, lagi ko pong sinasabi na every 28 days, nagbabalat po ang balat natin. Nagre-renew. Bakit ginawa ni Lord yun? Kasi, ang tao po ay nagbabago. Yung ating pangangatawan, ano? Minsan po tayo ay tataba, minsan po tayo ay papayat, no? Minsan napapansin ng iba, bakit ganun ang laylay-laylay ng balat ko? Eh, paano kasi from mataba, pumayat ka. Tapos after a month po, magdidikit na yon. As long as maganda pa yung integrity ng ating mga elastin at saka collagen sa katawan. Pero yung iba naman po, from mataba, tapos biglang nagkasakit, talaga pong nakalaylay yung balat. Pero, kahit ano pa man yung meron sa katawan natin, kahit malusog ka o hindi ka malusog, pinapanatili ng Panginoon yung sistema na yun. Every 28 days magbabalat ka. Kahit anong ilagay mo dyan sa skin mo, kahit anong ipahid mo dyan, no, matatanggal din yun. Kasi anything po na pinapahid natin sa mukha natin is just a moisturizer. Ibig sabihin, hanggang dun lang yun. Kapag nag-renew yung balat, mawawala na yon. Pero hindi ibig sabihin na yung nutrients nun ay hindi na-absorb ng balat.
So, magkaiba po yun, no? Para hindi lang po magkakaroon ng mga violent reaction doon sa mga naririnig ninyo doon sa mga nagpapaliwanag sa inyo. Again, anything na pinapahid po natin sa ating balat is just a moisturizer. Pero hindi ibig sabihin na yung nutrients noon ay hindi na-absorb ng balat. Ang sinasabi ko po dito, whether we like it or not, every 28 days magbabalat ang tao. Magbabalat ang balat ng tao. Pero, ma-absorb ng balat natin kung ano man po yung mga nilalagay natin sa ating balat para mapangalagaan din. Pero, meron din pong mga pagkakataon na pag nasobrahan, yun po yung nagiging cause ng hyperpigmentation. Isa pa po sa nakakamanghang ginawa ng Panginoon sa ating katawan, especially po sa ating balat, ay binigyan po niya tayo ng specialized cell. Specialized cells. So, ito pong specialized cells na to, ang nagpuproduce po ng isang protein. Na yung protein po na yon ang nagdidikta kung ano yung magiging kulay ng mata natin, ng buhok natin, at ng balat natin. That's why, may pagkakaiba-iba yung kulay or yung complexion ng tao. So, ito po yung melanocyte. Yung melanocyte po ang nagpo-produce po ng protein na melanin at yun nga po ang kanilang function. So, kung may mga tao nagtataka na bakit ang bilis ko naman magkaroon ng ng melasma, ang ganda-ganda naman ng pinapahid ko sa mukha ko, ang ganda-ganda naman ng ginagawa kong pag-aalaga. At the same time, kahit anong gawin kong pagpapaputi, kapag hininto ko, bumabalik yung dati kong kulay. Because, nandun na yun sa genes po natin. Pag-usapan naman po natin ngayon, yung causes of hyperpigmentation. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hyperpigmentation or discoloration yung katawan ng tao o yung balat ng tao? Again po, hindi lang po yan makikita sa mukha or sa leeg or sa mga kamay. Iba't ibang parte ng katawan ang pwedeng magkaroon ng hyperpigmentation. Exposed man po yan o hindi. Basta balat po yan, pwede po yan magkaroon ng hyperpigmentation. Number 1 is sun exposure. Alam naman po natin na hindi lahat ng oras ay pwede tayong magpaaraw, no? Especially sa panahon ngayon, hindi na ganun ka-healthy yung UV ray, no? Dati, kahit 10 o'clock, okay pa yan, masarap pa sa balat, Pero ngayon, parang alas 8 pa lang, grabe, ang init na, no? Kaya, the more na nasisira yung atmosphere o yung layer ng atmosphere natin, iba yung dating ng sunlight doon sa mga balat ng tao, even sa mga hayop, no? So, kailangan maging maingat tayo doon. At the same time, hindi lang po yung sun exposure, yun, no? Sasama ko na din siya under ng sun exposure is yung pagbababad po sa mga liwanag. Sa cellphone, sa ring light, o kaya naman po, usok, hangin, no? Pag nagluluto, yung ating mga kusinero, ating mga nanay, or tayo mismo sa ating mga bahay. Anything na magkukos ng friction or hindi magandang sensation doon sa balat can cause, especially po heat, ng hyperpigmentation. Number 2, medication and pharmaceutical products. So, may mga tao po kasi na ang hilig-hilig nilang uminom ng kung ano-ano tapos hindi naman po approved ng Food and Drug Administration ng ating bansa, no? Napaka-delikado po nun. Dahil magkakaroon po yun ng epekto doon sa ating internal organ, and again, palagi ko pong sinasabi na yung ating balat is just a manifestation kung ano yung nangyayari doon sa loob ng ating katawan o nangyayari doon sa internal organ natin. Kaya maging maingat po ninyo kung ano man po yung mga ini-intake ninyo. Siguraduhin po ninyo na approve yun ng ating Food and Drug Administration at the same time ng ating mga doktor. Dahil kung hindi lang po yung balat ninyo yung pwedeng masira. Baka masira din ang inyong liver at yung inyong kidney. Kaya maging maingat po. Bago mag-take ng kahit na anong pampaganda, pampaputi, kumonsulta po muna kayo sa inyong mga internal medicine o kaya naman po sa inyong mga dermatologist. Number 3, ang hindi po natin maiiwasan at mapipigilan na aging o pagtanda. Kapag po tumatanda ang tao, nababawasan po yung production ng elastin at noong collagen. So, ang function ng elastin is para po maging flexible yung ating balat.
Sa collagen naman po, ito po yung nagbibigay ng mas mabilis na paggaling nung ating mga balat kung tayo man po ay nagkakaroon ng sugat o kaya naman po ay nakakapigil din po ito doon pa sa iba't ibang pwedeng maging problema ng balat in the near future. Pero dahil nga po tumatanda tayo at hindi natin mapipigilan ng pagtanda, nababawasan yon. Kaya po yung iba nagtitake ng supplement. Pero again, kagaya po sa number 2, bago po kayo mag-take ng anything na supplement, siguraduhin po ninyo na approve at the same time okay po sa ating mga doktor. So, kailangan maging maingat din po tayo habang tumatanda dahil hindi lang po yung elastin at collagen yung nababawasan sa ating katawan. Marami pa pong iba't ibang cells, tissues, no, at saka ng mga proteins ang nawawala habang tayo ay tumatanda. Number 4, thyroid problem. So, saan ba natin makikita yung ating thyroid, no? Dito po. Dito sa area na to. Yan, yun yung hugis butterfly. Yun po, yung thyroid gland po ang in charge po sa pagpuproduce po or production po ng hormone. So, kagaya nga po ng sinabi ko, kapag nagkaroon ng problema doon sa hormone, marami pong pwedeng maging problema sa health ng tao. At the same time, pag nagkaroon ng problema doon sa health ng tao, sa iba't ibang parte ng katawan, magmamanifest po talaga yan doon sa ating mga balat. Number 5 is yung pong mga tao na may Addison's disease. So, sa mga hindi po nakakalam kung ano po yung Addison's disease, ito po ay yung meron silang adrenal insufficiency o yung long-term endocrine disorder. Ang nagiging problema po nito is yung nagkakaroon ng abnormality sa pagpuproduce po ng steroid hormone cortisol, no? Yun po, nakaka-apekto din po yun. So, meron pong mga underlying condition din kami na tinatanong, baka itong pasyente na to is ganito yung underlying condition niya. Kaya kahit anong gawin doon sa kanyang hyperpigmentation na treatment is hindi po naayos. Kaya, lagi ko pong sinasabi, lagi po namin sinasabi ni doktora, no? Napakahalaga noong history taking ng pasyente. Kasi may mga pasyente din po talaga na hindi nila yan sasabihin sa'yo. Kaya palipat-lipat po sila nung pinapagawaan. So, sa mga medical esthetician, no, kung kayo man ay naging well-trained ng doktor kagaya ko, o kung kayo man is talagang nag-freelance lang, napakahalaga. Natitignan ninyo doon pa lang sa medical history taking. Dapat well knowledgeable din kayo. Kasi sa akin, tinuruan ako ng mga doktor nun na, ano yung medical history niya? Ardeen, pag ganito, ganyan-ganyan, sabihin mo kagad sa akin kasi ganito yung mangyayari. Talagang systematic kami nila doktora, na kapag narinig mo to at sinabi niya na ganito, yung kanyang underlying condition, hindi na natin pwedeng galawin yan. Kailangan address muna yung problema na yon bago yung skin. Kasi minsan, kapag po na-address na yung pinaka condition niya, health condition niya, hindi niya na kailangan magpaganda ng balat kasi kusa na yun. Kusa na pong gaganda. Kaya again, sa mga medical esthetician na kagaya ko, no, maging well knowledgeable and equipped kayo, no. Ako, pasalamat ako dahil tinuruan ako ng aking mga doktor, no, yung mga naging boss kong doktor. At noon, naiinis ako kasi nga parang ang dami naman ito sinasabi ni Doc. Pero during that time, yun pala yung training. Yun pala yung training ko na kahit parang rinding-rinding na ako sa paulit-ulit nilang sinasabi, yun pala yung makakapagligtas din sa buhay ng mga pasyente namin. At makakapagligtas din, syempre, dun sa kanilang mga finances. Kaya nga lagi ko din po sinasabi as a medical esthetician, dapat, pag nagbigay tayo ng serbisyo natin, is beyond doon sa kayang gawin sa atin o ibayad sa atin ng ating mga pasyente. Palaging mas mahalaga na i-priority natin ang kanilang kalusugan, ng kanilang buhay at i-share natin sa kanila ang Panginoong Hesukristo dahil wala naman tayong magagawa kung wala yung Panginoon. Always yun yung aking passion dahil yun din yung mga boss ko na dermatology. Doon nila ako, kumbaga sa magulang, ganun nila ako pinalaki sa aesthetic medicine. Number 6 is hormonal changes. So, may mga pagkakataon po na kahit na anong ilagay ng pasyente dun sa kanyang muka, no, pero hindi niya inaayos yung lifestyle niya, wala po talaga mangyayari. Possible po na lumala yung kanyang hyperpigmentation.
May mga pagkakataon din po na dahil nabuntis or buntis yung isang pasyente, no, meron akong mga na-encounter nun sa tagal ko sa aesthetic medicine, 12 years, no, parang hindi na bago sa akin yun. Sa isang buwan, merong 4 na ganun na. Nung nabuntis ako, dun lang ako nagkaroon. Tapos meron naman akong mga naririnig din na story nila na nagkaroon ako niya, no, nabuntis ako pero nawala din. Kasi nga po, kapag naayos yung hormone, is kahit hindi ka na gumastos, kahit wala ka nang ilagay, basta ayusin mo yung iyong lifestyle, ayusin mo yung food intake mo, ayusin mo yung tulog mo, is magmamanifest po yun sa iyong balat. Ganun din po sa mga menopausal stage. Again po, ang sabi ko po kanina dun sa introduction, hindi lang po sa mukha, sa leeg, sa kamay, nakikita yung hyperpigmentation. Meron po kaming mga pasyente sa clinic at the same time may mga nag-i-inquire sa akin na even sa likod nila. Minsan sa mga cleavage nila, sa kilikili nila, sa mga tuhod at siko is may hyperpigmentation. No, hindi lang yan yung mukha na nilalagyan mo ng kung ano-ano ang pwedeng maapektuhan ng hyperpigmentation. As long as balat yan, pwedeng maapektuhan ng hyperpigmentation. So doon naman po sa mga premenopausal or yung mga nag-andropause, kaya po may ganun dahil nga po ang root cause niya is hormonal changes po. Nagkakaroon po kayo ng hormonal changes, pero madali lang naman po yan na ayusin. At again, minsan hindi nyo na kailangan gumastos. Basta maayos lang po yung inyong lifestyle at yung inyo pong pagkain at pagtulog. Lalong-lalo na po yung pag-inom po ninyo ng tubig. Last but not the least, number 7, cosmetic products. So, ito po yung mga nabibili. May mga tao po na pagtapos ng isang set, bibili na naman ng isang set, bibili na naman ng isang set na iba't iba yung brand. So, lagi po ninyong tatandaan, brand. Iba't iba din po yung content niyan, yung ingredients niyan. Pag nagsama-sama yun sa skin, no, magkakaroon sigurado yan ng problema. And then, another logic po. Halimbawa, meron kang discoloration sa mukha mo. No, meron kang discoloration. Gusto mo talaga siyang gumanda kasi naman talaga naman nakaka-stress yung makita mo na ang pangit-pangit ng balat mo. No? Hindi ka pangit. Pangit lang yung balat mo kasi nga meron siyang condition na hindi talaga magandang tignan. No? Huwag nyo naman po sabihin na pangit yung mga taong may hyperpigmentation kasi wala naman ginawang pangit yung Diyos. Sabi nga, hindi tayo pangit. Wala lang tayong pera pang paganda. Pero totoo din naman po yun. No? Issue talaga ngayon yung beauty, yung ganda. Pero para sa akin, no, lahat ng ginawa ng Panginoon ay maganda at walang taong pangit. Kailangan lang natin i-enhance yung ating mga beauty. So, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Halimbawa, meron kang discoloration. Siyempre, gagamit ka ng isang product. Alisin muna natin yung mga dermatologist natin. Excuse me, docs. Yan. Yan. Gumamit ka, hindi ka nagpakonsulta sa mga dermatology. Gumanda yung skin mo. The question is, itutuloy mo pa bang gamitin yung product na yan nang wala na siyang purpose and function doon sa iyong mukha kasi gumanda na, bumalik na sa dati? O, ang gagawin mo ay poproteksyonan mo na lang. Paano mo proteksyonan? Una sa lahat, kukonsulta na ako sa dermatology. Kasi nag-risk na ako buy on my own risk na to. Para malaman ko na kung ano yung sasabihin ng dermatologist ko, paano ko maiiwasan na maulit-ulit yun? Kasi ganito na yung mga naging pagkakamali ko. Diba? Meron kasing ibang tao po, no, kadalasan ito, patuloy at patuloy silang gumagamit ng mga cosmetic product or yung mga facial set nang walang consultation doon sa ating mga doktor, sa ating mga dermatologist. Lagi po ninyong tatandaan, magkaiba po yung nabibili natin outside sa nabibili natin sa mga clinic. Kasi po, ito pong mga to talagang dumaan po yan sa masusing pagsusuri din po ng mga dermatology mismo na nagdi-dispense noong mga medication na yon or ng mga creams, ng mga toners na yon, no? So, konti lang naman ang diferensya po. Maniwala po kayo sa akin, konti lang naman ang diferensya noong mga nabibili sa labas doon sa bibili natin sa ating mga dermatology. Bakit? 12 years po, ang tagal ko po na nasa clinic talaga. Na during the time na nandun ako sa clinic, nakita ko yung difference Nakita ko yung difference ng, ito yung binili sa clinic, talagang
more on mild lang. Mild lang po talaga. Tapos, kahit masobrahan ng lagay, hindi ganun kasakit sa skin. Lagi nyo pong tatandaan, sa mga product, the milder, the better. Less is more. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, hyperpigmentation. The more na, more yung acid niyan, more yung alcohol niyan, masyadong harsh dun sa skin, masyadong mai-irritate yung skin. Another po bonus is yung inflammation. Kapag po ang balat natin is nagkaroon ng inflammation, no? Malapit po kayo or prone po kayo sa hyperpigmentation kasi mamumula yan eh. Mamumula. Tapos pag namula, mangingitim. Kaya po lagi ko po sinasabi, less is more, the milder the better. Yun po yun, no? Kaya, kapag po gumagamit kayo ng facial set, no? At nakita nyo gumanda na yung skin ninyo, stop nyo na. Kasi wala na yung purpose, maganda na yung skin nyo eh. Ang gawin ninyo, para maprotektahan yung skin ninyo, lumapit na kayo sa mga dermatology at magtanong na kayo, Dok, ano po ba yung maganda pang pwede namin gawin dito? Kasi Dok, ganito po yung mukha ko before, no? Pakita nyo yung mga picture nyo kung nakapag-take kayo ng picture. Ngayon po maganda na, natatakot na po ako, paano po, baka po kasi maulit. And then, mga dermatology na yung magsasabi sa inyo kung ano pa yung mga pwede ninyong gawin para doon sa inyong mga balat at the same time, protektahan ninyo yung sarili ninyo. So, ingat din po kayo sa mga ginagamit ninyo na cosmetic product. Lalo po yung mga mura kasi baka po mapamura lang po kayo in the near future. Ngayon naman po, bibigyan ko kayo ng trivia tungkol po sa 2 types of hyperpigmentation. Yes po, 2 types. Dalawa po yung klase ng hyperpigmentation, pero pareho po silang multiple session. Para lang po malinaw, sa simula pa lang alam na natin na pareho silang multiple session kahit na yung isa madali, yung isa mahirap, no? They are both multiple session. Number 1 types of hyperpigmentation is the primary hyperpigmentation and the number 2 is the secondary hyperpigmentation. So, may mga patient ako at saka inquirer na pag nagtatanong sila magkano yung ganito, magkano yung ganyan, nanghihingi ako ng picture kasi kailangan kong i-evaluate yun. Yung iba ayaw. Pero sabi ko, kung hindi po ninyo i-send sa akin yung picture, hindi ko po yan may evaluate, hindi ko po yan magagawa ng tamang treatment plan at kung paano ko din po kayo mapapayuhan during the time na hindi pa po kayo nagpapagawa. So, yun, nagsisend sila ng picture. So, may mga nakikita ako, primary lang naman. So, makaka-calculate ko na kung ilan yung session na pwede niyang ipagawa at the same time kung ano yung mga pwede niyang gawin. May mga pagkakataon po na yung inquirer, magsisend sila ng picture, sasabihin nila hyperpigmentation o melasma. Pero, pagkakita ko, pagka-evaluate ko, no, unang kita pa lang sa picture, exogenous ochronosis na po pala. So, magkaiba po yung exogenous ochronosis doon po sa melasma o yung tinatawag po natin na PECAS. Ayun po yung kadalasan na nagiging problema. Yung mismong pasyente, hindi niya alam kung ano talaga yung skin problem niya or skin condition niya. So, bilang medical esthetician, kailangan natin maging well knowledgeable and educated pagdating sa balat ng tao. Kailangan maging magaling tayo. Kailangan maging matalino tayo. Pero, hindi porkit magaling at matalino tayo is ibabypass natin yung ating mga doktor, yung ating mga dermatologists. Palagi niyong tatandaan, palagi pa rin silang mas mataas kesa sa atin. Hindi natin sila pwedeng ungusan dahil sila ay doktor, tayo ay medical esthetician. Hindi ko sinasabing lang, medical esthetician tayo kasi kailangan maging proud tayo dun sa meron tayo. Ako proud ako na ako ay isang medical esthetician at psychological first aid provider, hindi dahil ako yon, kundi dahil may mga dermatologists na nagturo sa akin, na nag-train sa akin, na sinabi sa akin kung ano yung mga bagay na dapat kong malaman. At ngayon na nagsosolo ako, binabalik ko yun sa kanila. Na kapag hindi para sa akin, dahil tinuro nila yung mga bagay na alam ko, ibabalik ko yun sa kanila. Doc, may problema siya. Ma'am, kay Doc na po kayo na ganito. Sir, kay Doc na po kayo na ganito. Sa ganitong doktor na po kayo pupunta. Kasi po, hindi na po yan para sa akin.
Yun yung palagi kong sinasabi. So again, magkaiba po yung melasma doon po sa ochronosis. Yung melasma po is symmetric progression of hyperpigmentation of the skin. While ochronosis po is genetic disorder. So, ito po yung mga video or picture ng ochronosis para lang po meron kayong idea. O mga halimbawa ng exogenous ochronosis. Exogenous ochronosis is a genetic defect in the enzyme homogentisate 1 and 2 dioxygenase. Ito po yung tinatawag natin na protein synthesis. So, yung phenylalanine is building block of our protein na makikita po sa ating utak, sa ating dugo, sa muscle, at the same time sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ganun din po, ito po ay parang yung neurotransmitter like mga dopamine and norepinephrine, which is in charge to regulation of arousal, attention, cognitive function, at stress reaction. So, again po, ang exogenous ochronosis is a genetic defect. Kaya palagi ko pong ina-advise sa aking mga inquirer at pasyente na at least 2 times or annually magpa-check up sa mga dermatologist, may nararamdaman po o wala, may napapansin sa balat o wala, dahil po ang ating balat ang pinakamalaking organ ng ating katawan, which is the integumentary system, na unang protection din po ng ating balat sa lahat ng infeksyon at free radical na maaaring makasama sa ating kalusugan. Nawa ay marami po kayong natutuhan. God bless po! So, yun po. Nakita nyo na po yung ochronosis. Sa melasma po kasi is hindi lang po pantay. Ito, lighter, tapos yung melasma po is pwedeng darker ng konti or brown yung patch niya. While doon sa ochronosis po is meron po siyang blue and black spot. Tapos minsan po naka-emboss yun, makakapa mo yun na parang nasa loob siya ng skin. At the same time, hindi lang po yung mukha ang affected, no. Nakita nyo po, meron po sa braso, meron po sa tenga, at meron po sa mata. Kaya po, maging familiar po kayo, no? Sana po marami po kayo natutunan doon sa pinakita kong video at the same time dito sa ating vlog. Ngayon naman po, ang pag-uusapan natin is kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng hyperpigmentation. Number 1, dapat pong gumamit ng sunblock o yung sunscreen. SPF 50 pataas. Meron po akong vlog kung paano po yung tamang paglalagay ng sunscreen, pero sasabihin ko pa rin po dito, no? Ang tamang paglalagay ng sunscreen o ng sunblock is every 2 hours, 30 minutes before the exposure sa sunlight, sa liwanag, sa usok, no? Yun po yung tamang paglalagay. So, kung ang pasok mo ay 8 o'clock, kailangan 7:30, maglalagay ka na. Para paglabas mo ng 8 o'clock, kung magmumotor ka man, o kung maglalakad ka man, o kung babiyahe ka man, protected na, na-absorb na ng iyong skin yung sunblock. Number 2, avoid skin peeking. O kaya naman yung palagi ninyong hinahawakan. Kasi po, it can cause skin inflammation. Pag nagkaroon po ng skin inflammation yung ating balat, mamumula, pagkatapos mamula, is mangingitim po. Basta po anything, kahit kamutin nyo lang yan, pansinin nyo, pag namula yan, no, nagkaroon siya ng sobrang friction sa skin, at parang may burning sensation, automatic mamumula, pagkatapos mamula yan, mangingitim po yan, magiging hyperpigmentation po. Halimbawa naman po, may mga tigyawat, iwasan ninyo na hawakan ng hawakan, kasi bukod sa kakalat yung bakterya noon, pwede din pong maging malala yung magiging acne marks noon. Number 3, eat healthy diet, no? With vitamin B12, like yung beef, liver, salmon, tuna, yogurt, egg. Yun po yung mga pagkain na mayaman sa vitamin B12, at the same time, maganda po talaga ang benepisyo sa balat ng tao. Number 4, use product with vitamin C. Because yung vitamin C po is mayaman po yun sa antioxidant, at the same time, nakakaboost ng immune system, at malaki po ang tulong nun para sa collagen production. Ang kagandahan po nun, pag marami tayong collagen sa katawan, is mape-prevent pa kung ano pa yung ibang skin problem, hindi lang po yung hyperpigmentation. At yung pagkakaroon ng mas malaking damage dahil dun sa sun exposure is nai-eliminate po ng vitamin C. Number 5, avoid puchu-puchu product.
Anong ibig kong sabihin doon? Yung mga nabibili po ninyo na hindi nyo naman po ikinonsulta sa mga dermatology, at the same time, yung alam ninyo na hindi naman po approved ng ating Food and Drug Administration dito sa Pilipinas. Kasi po, pwede kayong makamura, pero in the end of the day, baka kayo na yung nagmumura dahil dun sa damage na naging epekto sa inyong balat. Lagi ko po sinasabi, no, kagaya din yung sinabi ko kanina, konti lang po ang diferensya ng presyo na nabibili nyo sa labas doon sa mabibili ninyo sa mga dermatology clinic. Dahil, ito pong mga galing sa mga dermatologist natin, bago po nila yan i-dispense o ipa-dispense doon sa kanilang mga secretary, sa mga medical esthetician na kagaya namin, na-check up na po kayo, natignan na kayo, no? Nakita na yung inyong balat, na skin evaluate na kayo, natanong na kayo ng mga doktor. Kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ng consultation is may bayad. Pagdating po sa aesthetic, again po, depende po ito sa mga dermatologists. Hindi po sinabi na lahat ng dermatologists ganito. Pero pagdating po sa beauty, no, sa aesthetic, most of the time, hindi naman po nila sinisingil. Ang sinisingil po talaga nila pagka-skin diseases. Pero again, depende po sa dermatology, nasa sa kanila kung sisingilan kayo o hindi kayo sisingilan. Pero kung gusto nyo lang naman i-enhance yung beauty nyo after ninyo magpa-treatment, magpa-facial, magpa-diamond fill, most of the time, sa tagal ko sa clinic, hindi naman po naningil yung aking boss na dermatology. Kaya po, yun yung pinakamagandang bagay na iiwasan po ninyo. At yung gawin po ninyo ay kumonsulta kayo sa mga dermatology, no? Iwasan po ninyo yung mga putyo-putyo na product, no? Hindi natin alam kung ano yung mga meron dyan. Kahit may nakasulat sa label, pwedeng hindi naman talaga yun yung laman nun. Kaya, mas advice ko, bumili kayo sa mga skin clinic o kaya sa mga clinic ng ating mga dermatology. Number 6, use botanical extract like green tea, licorice, and mulberry. Kasi nakaka-reduce po yun ng skin inflammation at hyperpigmentation. So again, less is more. The milder, the better. At the natural, no? The more the natural yung product na ginagamit po ninyo. Yes, mahal, pero alam naman po natin na nung unang panahon pa, marami naman na pong nakakapagpaganda kahit po wala yung mga alcohol, wala yung mga acid, no? So, kung mga gagamit din naman po kayo ng may mga acid, make sure na yun po ay approved po o na tignan kayo ng mga dermatology. Pero, yun po yung ating number 6, gumamit po kayo ng mga botanical extract o yung mga natural po. Last but not the least, number 7, syempre po, treatment po kayo, no, aesthetic procedure like facial, diamond fill, kasi yan po ay talaga pong proven na nakakatulong sa ating mga balat para gumanda. So ako po, ang pinaka-problem ko talaga dati, yung pinagdaanan ng tigyawat. Mukha po akong tigyawat na tinubuan ng katawan ng tao, pero chinaga ko po siya, no. So naranasan ko din naman lahat ng problema sa balat ng tao na mga lumalapit sa amin para magpaganda. Yung acne, naranasan ko yan. Yung acne marks, naranasan ko. Hyperpigmentation, naranasan ko due to acne, severe acne, no. Naranasan ko lahat yan. Oily skin, dry skin, lahat naranasan ko yan. At ako yung una kong naging pasyente. Kahit kasama ko si doktora, nahayaan niya ako na ako mismo yung tumingin dun sa aking balat. Ano yung nakikita mo sa balat mo ngayon, Arlene? Ano sa palagay mo kung ano yung dapat mong gawin diyan? Ikaw yung gumawa sa sarili mo. Gagabayan lang kita. Ganun yun. Even yung pagtanggal ng mga warts at seringoma ko, hinayaan niya akong ako gumawa sa sarili ko noon. So, salamat kay doktora dahil talagang siya yung naging nanay ko. Sila yung naging foundation ko pagdating po sa aesthetic, no. At nung nangarap ako at nakapag-aral ako ng aesthetic medicine, napakahalaga po kasi, lagi nyo tatandaan, iba yung medication, no, yung mga pinapahid-pahid ninyo sa mukha nyo, sa balat ninyo, doon po sa aesthetic procedure. May mga pagkakataon na kailangan po muna ninyo magpa-aesthetic procedure bago po kayo mag-medication. Lalong-lalo na po sa hyperpigmentation. Kasi, the more na nagsulo kayo or nag-self-medication kayo, the more na pagpunta ninyo sa amin, malala na yan. So, I hope po marami po kayong tutuhan tungkol sa ating hyperpigmentation at marami po tayong mga panibagong
terminology sa medical na naituro sa ating kapwa. No? Again po, pag po nating hahayaan na lumala yung skin problem po natin, kumonsulta po kayo kaagad sa inyong mga medical esthetician at lalong-lalo na po sa ating mga dermatologists. God bless everyone!